And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Martes na tayo ngayon, ika-4 ng Nobyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 6 na pong empleyado ng Department of Public Works and Highways at mga contractors na sangkot sa Ghost Project posibleng magpasko sa kulungan. Pero alam ba ninyong 15 mga kumpanyang sangkot din sa naturang skandalo, pinapapadlak na ng Department of Trade and Industry. Pagpapatibay sa panukalang dagdagan ng pangil ng ICI, mamadali naman ng Kamara. Department of Information and Communication Technology pinaigting pa ang paghahanda at monitoring sa pinangangambahang cyber attack sa November 5. Atienza Bill para labanan ng cyber libel at bullying isinusulong ngayon sa Senado. Bureau of Customs itinakda na sa November 17 ang public auction para sa 7 luxury vehicles ng pamilya Diskaya. Naipuntino naglandfall na sa Silago, Southern Leyte. Signal number 4 nakataas sa 11 lugar sa Visayas at Mindanao. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, naglandfall na ang Typhoon Tino sa Sinago, Southern Leyte kaninang alas 12 ng hating gabi. Nagbabalang pag-asa ng life-threatening and damaging o nakamamatay at nakapipinsalang storm surge sa mga lugar na nasa ilalim ng mataas na storm signal. Matapos maglandfall, inaasahan ng pag-asa tatawid ang bagyong Tino sa Visayas at Northern Palawan mula ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Sa Miyerkules, bukas yan, nasa West Philippine Sea na ang bagyo. Posibleng mag-exit ng teritoryo ng Pilipinas sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Walong lalawigan sa Visayas. 3 lugar naman sa Mindanao nasa ilalim ng signal number 4. Kabilang dito ang extreme southeastern portion ng Eastern Samar, western at southern portion ng Leyte, southern Leyte, northern portion ng Cebu, kabilang ang Camotes Island, northeastern portion ng Bohol, northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, ganyan din ang lalawigan ng Guimaras, central at southern portion ng Iloilo, southern portion ng Antique, Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island. Nako, paano na lang yung mga mangga ng Guimaras? Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang mga sumusunod na lugar. Southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central portion ng Leyte, extreme northern at central portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan Island, central at eastern portion ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, central portion ng Negros Occidental, nalalabing bahagi ng Iloilo, southern portion ng Capi, central portion ng Antique at rest of Surigao del Norte. Sa mga kababayan natin dyan sa Iloilo, halong kabodra. Signal number 2 naman na nakataas sa southern portion ng Masbate, southern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kabilang ang Cuyo at Calamian Island, central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samara, central portion o rest of Leyte, Biliran, rest of Bohol, rest of Cebu, central portion ng Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Siquijor, nalalabing bahagi ng Capi, Saclan, rest of Antique kabilang ang Caluya Island at northern portion ng Surigao del Sur. Nasa signal number 10 ang northern portion ng Agusan del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at ang lalawigan ng Camiguin.
Nasa ilalim ng Signal Number 1 ang Albay, Sorsogon, nalalabing bahagi ng Masbate, kabilang Anticaw at Burias Island. Southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, nalalabing bahagi ng Romblon, yan din nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Central portion ng Palawan, kabilang dito ang Cagayan Silio. Northern Samar, the rest of Eastern Samar, rest of Samar, nalalabing bahagi ng Negros Oriental, yan din ang Surigao del Sur. Central portion ng Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental, at northern portion ng Zamboanga del Norte. At dahil dyan, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, epekto pa rin ang Bagyong Tino. Sa Aklan, Malay, all levels public and private hanggang November 5. Ganon din sa Libertad, all levels public and private hanggang November 5. Wala rin pasok ang New Washington, Balete, Ibahay at Kalibo, all levels public and private. Sa Antique, ang mga walang pasok o levels public and private ay ang Aniniway, ang Barbasa, Bugasong at Kaluya. Gandin sa Kulasi, Hamtika at Libertad. Pero sa Libertad hanggang November 5. Sa Pandan, wala din pong pasok. Gandin sa Patnungon, San Jose, Benavista, Sibalom, Tibiao, Tobias, Tobias Pornier at Valderrama. Sa Capiz, all levels public and private, wala din pasok sa Rojas City, Dumarao, Ibisan at Hamindan. Pero sa Maayon, hanggang preschool to senior high school lamang. Wala din pasok all levels public and private. Sa Panitan, Pontevedra, all levels public and private. Sa Iloilo, ganun din ang sitwasyon. Sa mga bayan ng Balasan, Batad, Carles, Concepcion, Estancia, Leon, Oton at Pabia. Pero sa Pototan, all levels hanggang November 5. Gayon din sa San Dionisio, Sara at Iloilo City, wala ding pasok. Sa Iloilo City hanggang November 5. Sa Region 7, walang pasok all levels and private. Bohol, Cebu, Alcantara, Alegria, Alonginsan, Argao, Asturias at Badyan. Sa Barili, all levels public and private hanggang bukas na November 5. Ganon din sa Carcar City. Sa Carmen yan po ay sa Region 7 pa rin. All levels public and private, walang pasok. Compostela Valley, all levels public and private hanggang bukas na November 5. Ganon din sa Consolacion. Sa Cordova, face-to-face classes, all levels public and private, suspendido ngayong araw na ito. Para naman sa Daambantayan, Dalagete at Hinatilan, wala din pasok all levels public and private. Sa Liluan, ang suspension ng classes hanggang November 5. Sa Malabuyok, Naga City, Poro at Ronda, gayon din sa San Fernando, all levels public and private, walang pasok. Gayon din sa bayan ng San Francisco, Sibonga, Talisay City, Cebu City, wala din pasok all levels public and private. Sa Cebu City hanggang bukas November 5, walang pasok. Sa Lapu-Lapu City, face-to-face classes all levels suspendido rin hanggang November 5. Sa Biliran, wala rin pasok sa mga sumusunod na mga lugar. Kulaba, Kabukgayan, may mga bayan parang ganun. Almeria, Mariripi, Kibiran, Nabal, Eastern Samar, all levels public and private. Leyte, ganun din, wala din pasok all levels and private. Abuyog, Bato, Baruen, Carigara, Tanawan, Tacloban City, Northern Samar, all levels public and private. Samar, ganun din, Southern Leyte, at saka sa Dinagat Island, all levels public and private, walang pasok. Sa Negros Occidental, walang pasok ang mga estudyante, all levels public and private. Sa Baguio City, Cadiz, Don Salvador Benedicto, Enrique Magalona, La Carlota City, Manapla, Moises Padilla, ganon din sa Palupandan, all levels public and private. Sagay, Taboso, all levels public and private. Yan din sa Victoria City, all levels and private, public and private ngayong araw na ito. Ganon din sa Bacolod City, San Carlos City at Calatrava. Sa Calatrava hanggang November 6 walang pasok.
Wala din pong pasok sa lahat ng public schools at saka mga private schools o levels sa Silay City, Talisay City, Murcia, Valladolid, Pontevedra, San Enrique, Isabela, Hinigaran, La Castellana, Binalbagan, Himamaylan City, Kawayan, Ilog, Kabangkalan City, Candoni at Hinubaan o levels public and private. Walang pasok ngayong araw na ito. Magandang umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga kuturan sa Negros, halong kamo ha? Higit naman sa 3,000 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil pa rin sa bagyong Tino. Sa huling tala ng Philippine Coast Guard, bukod sa mga pasahero na stranded din, ang nasa 1,200 rolling cargos at 61 vessels sa 83 apektadong pantalan sa Southern Tagalog, Central Visayas, Eastern Visayas at Southwestern Mindanao. Kagdan ito agad namang inactivate ng Coast Guard ang kanilang Deployable Response Group para sa agarang pagresponde sa mga posibleng evacuation, rescue at relief operations. Nakaposisyon na rin ang lahat ng rescue equipment at land vehicles at mga floating assets kung sakaling kakailanganin. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya kailangan po ang iba yung pag-iingat ng bawat isa. Naka-full alert na po ang Philippine National Police sa mga lugar na inaasahang maapektuhan ng bagyong Tino. Kabilang dito ang local police station ng Eastern Visayas, Western Visayas, Negros Island Region, Mimaropa, Bicol at mga lalawigan ng Dinagat at Surigao del Norte. Kaugnay nito, maaga rin ipinatupad ang Oplan Saklolo bago pa man maglandfall ang bagyong Tino kaninang alas 12 na madaling araw. Ayon kay Police Colonel Jesse Tamayaw, ang Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations, ang mga naka-full alert ay mga regional officers. Magsasagawa na rin sila ng coordinated operations katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Once kasi na meron gano'n, we automatically activate our disaster incident management task group of all regional offices, yung mga PROs natin, PPOs, including our stations as part of their preparations. But it's in coordination with the local disaster risk management coordinating council. Yan po ay bahagi lamang ng ilan sa mga paghahanda na ginagawa ng Philippine National Police. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, wala naman hong katuwiran para hindi tayo mag-ready din ha. Si Mr. ba, pag-uwi galing ng trabaho amoy araw. Abay, dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter ito na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ang Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Meron na ba tayong mahiwagan tunog? Meron na. Sige. Kaya lang, wala pa akong clue sandali, i-scan natin, baka meron na ha. Labi na pa ang mga bahay sa barangay Kawayan, Katarman, tinangay naman ng alon dahil sa bagyong Tino. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. 14 naman na mga kabahayan mula sa barangay Kawayan Bahay ng Katarman this summer ang natangay ng alon dahil sa patuloy na pag-ulan sa rin ng bagyong si Tino. Itong mga bahay ay malapit sa dagat o tinuturing na sa mga delikadong lugar. Wala namang naiulat na casualty. 20 ang naitalang natangay, ngunit ayon kay MD R. Muhaid Emerald Guevara ng Katarman, nasa 5 bahay lamang ang inireport ng barangay at for evaluation pa di umano ay ilan sa mga ito. Ngunit sa latest update ng mga Katarman Information Office, umakyat na sa 14 ang kumpirmadong nasira matapos na tangayin ng alon. Bago pa man ang malakas sa pag-ulan ay pinalikas na itong mga residente na malapit sa mga delikadong lugar. Sa report ng Katarman Information Office, nagtungo ang team doon sa lugar for evacuation upang ilikas itong mga residente o itong mga apektadong pamilya kabilang ang mga kalapit na mga barangay. Samantala, patuloy naman ang monitoring ng Municipal Social Welfare and Development Office. Kasalukuyan na nasa mga evacuation center na ng mismong barangay ng Katarman ang ilan sa mga inilikas na mga apektadong residente. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane. 4:20 ang oras sa buong Kapuluan, Tacloban City, sinailalim na sa lockdown o isa sa ilalim sa lockdown sakaling maging matindi ang epekto ng bagyong Tino. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy.
Nagbabala si Tacloban City Mayor Alfred Romales na maaaring isailalim ng lockdown ang syudad kung malaki ang pinsala ng Bagyo Tino. Ito ang sinabi ni Mayor Romales sa isang press briefing. Ang posibilidad ng lockdown ay para maiwasan ang nangyari ng Super Typhoon Yolanda na maraming looting sa mga business establishment, mga tindahan, department store at mga mall sa syudad na karamihan tagalabas ng Tacloban ng mga suspect. Kung masama ang tama talaga ng bagyo at malaki ang pinsala sa Tacloban, ipinag-utos niya sa mga kapulisan ay lockdown na ang syudad. Ang mga emergency vehicles lang ang makakapasok sa syudad, dagdag ng alkalde. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today ha. Kunot nung kapag kumakapit, malikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't ba pahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on tensile chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Tatlong municipal most wanted person naman ang Pangasinan na aresto noong araw ng undas. Aba, kala nyo multo lang binabantayan nun ha? Pati yung mga gumagawa ng milagro. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Matyagang nag-abang ang mga pulis sa mga wanted person sa kanilang mga area of responsibility ng araw ng undas. Inaasahang lilitaw ang mga ito upang dumalo sa puntod ng mga mahal nila sa buhay na nagresulta nga ng pagkaresto sa tatlong top most wanted person. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Pangasinan Provincial Director Colonel Arbil Mercolio mula sa Natividad Municipal Police Station, isang top 1 most wanted person 32 anyos na residente ng San Nicolas, Pangasinan, ang inaresto ng tropa ng Natividad Police sa ilalim ng supervision ni Acting Chief of Police Major Ruel Albano sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 2 counts of estafa na may piyansang 36,000 pesos each count. Sa bayan ng Lingayen, naaresto ng mga tauhan ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales ang top 2 most wanted person municipal level na isang 38 anyos na construction workers na naharap sa kaso ng Act of Lasciviousness in relation to Republic Act 7610 na may piyansang 200,000 piso. At sa bayan ng Aguilar, inaresto ng tropa nila OIC Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya sa bayan ng Sual ang kanilang top 1 most wanted person na isang 30 anyos na magsasaka na ito'y naharap sa kasong murder, no bail ban recommended. Sa ngayon, ang mga narestong top most wanted person ay nasa kustodiya ng mga nabanggit na municipal police station para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! 423, lumikha ng earthquake cheer ang Japan para magsilbing upuan ng mga mag-aaral sa mga paaralan at proteksyon din kapag lindol. Ayan ang sinasabi ko, pagka meron tayong sapat na mga scientists, makakapagbuso sila ng oras, hindi lamang po para sa preparedness at response, makakatutok din ho sila sa pagsasagawa ng mga research kung paano ho natin natin mamaximize ang mga natural hazards na meron ng Pilipinas. Abay, mantakin mo, nasa ring of fire tayo di ba? Kumpleto sirkados tayo, Sangkaterba Bulkan natin, meron tayong average na 21 o 20 bagyo taon-taon. Pero kulang nga po yung ating mga scientists. Layon nito na maprotektahan at maihanda ang mga mag-aral sa panganib na dala ng lindol, lalo na't madalas na tamaan ng lindol ang Japan. Tinukoy ang disenyo na Mamoris Cheer, isang upuan na may bahagi kung saan nakakabit ang helmet at back brace na siyang magpuprotekta sa ulo at likod ng magsusuot nito. Oras na lumindol, maaaring i-detach ang bahagi nito upang mabilis na mailagay sa ulo ng bata. Yan, nakita nyo, para siyang merong merong nga namang helmet. Yan sa Pilipinas armchair nga, kulang na kulang makapag-isip pa kaya ng ganito. Sasabihin, kasi naman mayaman naman ang Japan. Hindi ho yun Resilience yung pinag-uusapan natin. Kasi bagay, hanggang ngayon ang marami pa rin sa ating mga kababayan. Ito may dinudukot po kasi sa aking bulsa, alang whistle. Mura-mura ho ng whistle
Alam ho ninyo ang whistle. Ilagay ho ninyo lagi sa bulsa ng inyong mga chikiting. Malaking may tutulong yan para maisalba sila sa pagdating ho, pagtama ng anumang sakuna. Oras na 12 nga, maaaring i-detach ang bahagi ng upuan upang mabilis na mailagay sa ulo ng bata. Idinisenyo ng isang Japanese designer ang upuan bilang bahagi ng Japan Disaster Safety System. O meron na, huwag na kayong umimbento ng kung ano, naunahan na tayo ng Japan. Maganda umaga, Pilipinas! Kopyahin na lang natin, bilhin na natin, protektado ang ulo at protektado ang likod. Dito sa atin, lahat na lang ini-import ho natin. Bakit? Nga ho tayong programa for research and development Yun ho ang malungkot. Tapos ang laki-laki ng pondo para ho sa flood control, ibinulsa lang ng mga hinayupak, Alam ba ninyong binawasan ang pondo para ho sa mga scholars natin? Yung mga kumukuha ng masteral at saka ng mga PhD program, binawasan. Yung mahigit 1,000, 100 lang yata ang naibigay. Kaya ho napag-iiwan na ho talagang Pilipinas. Ho tayong matinong programa for R&D. Tapos, lagay mo pa yung pondo para sa DOST, di ba? Sa Department of Science and Technology, na mas abala naman ngayon sa mga junket. Maganda umaga, Pilipinas! Ipinaparesto na ng Sandigan Bayan si Pagsanhan Mayor Emilio Ramon E.R. Ejercito. At isa pang negosyanteng nasasangkot naman sa kasong graft kaugnay ng insurance deal para sa mga turista at mga bangkero sa Laguna. Sa arrest warrant inilabas ng Supreme Court First Division, ibinasura ang inihahing motion for reconsideration ni Mayor E.R. at ang kapwa nitong akusado na si Marilyn Bruel. Sa desisyon ng Korte Suprema, nabigo ang dalawa na baligtarin ang naunang desisyon ng Korte na inilabas noong pang February 5, 2025 kaugnay ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagugat ang kaso sa pagpasok ng pamalambayan ng pagsanhan sa First Rapid Care Ventures noong Oktubre ng 2028 para sa Accident Protection and Financial Assistance Coverage sa mga turista at mga bangkero na daraan mula at patungo sa pagsanhan Gorge Tourist Zone. Si Ejercito, mas kilala bilang George Estrigan, ay pamangkin ng dating Pangulong Joseph Estrada, anak ng pumanaw na aktor na si George Estrigan. Samantala, ito pa magandang mapag-usapan. Nagpatupad ng No Phone Weekend ang lungsod ng Zamboanga ngayong Nobyembre para sa mga customer na nagda-dine-in sa mga restaurant at iba pang food establishment sa lungsod. Sa anunsyo ng City Government of Zamboanga, epektibo na ang No Phone Weekend mula alas 6 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong buwan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Children's Month. Layunin ng inisyatiba na magkaroon ng family bonding ang mga pamilya at maitaguyod ang kapakanan ng mga bata. Umani naman ang iba't ibang reaksyon online ang kanila'y magandang hakbang para muling magkaroon ng quality time ang mga pamilya na kumakain ng restaurant tuwing weekend. Komento naman ng ilang netizen, mas mainam na ipatupad ito sa mga bahay din kaysa sa mga food establishments lamang dahilan sa mga ilan lang naman na kumakain ng restaurant at afford na mag-restaurant kapag mag-weekend. At saka kadalasan sa restaurant may mga ka-meeting at kailangan gumamit ng cellphone para makatawag, makapag-text o kaya makapagpa-picture o kaya kapag may emergency. Ayun naman, 3 oras lang yan. Alas 6 lang hanggang alas 9. Tsagain nyo na. Di ba? Kaya nga susubukin sa mga restaurant Pinasinaya naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang ika-50 Social Civic Center nito sa bayan ng Laurel. Ito ay habang nasa kasagsagan ang aktibidad ng Bulkang Taal. Nagkakahalaga ng 50 million pesos ang naturang pasilidad itinayo sa barangay San Gregorio, magsisilbing evacuation site sa panahon ng sakuna at venue ng mga social at community activities. May multipurpose hall, kusina, palikuran at iba pang disaster-ready amenities sa 2 palapag na gusali para siguraduhin handa ito sa emergency man o pang araw-araw na gamit. Pinangunahan ni PAGCOR Assistant Vice President for Community Relations and Services Department Eric Malgos ang turnover ng unit sa alkalde ng Laurel na si Lyndon Bruce. Anya, ito'y simbolo ng pagtutok ng ahensya sa mga komunidad na madalas tamaan ng kalamidad. Sinabi po ng PAGCOR officer na si Eric Malgos,
Lahat ng mga ito ay dinisenyo para sa kaligtasan, kaginhawaan at dignidad ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung pong nasa mga disaster-prone area. Nagpasalamat naman si Mayor Bruces at sinabing malinaw na ito'y bunga ng maigting na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng PAGCOR. Kabilang ang Laurel sa mga lugar na naapektuhan kapag nagiging aktibo ang Bulkan Taal. Dahilan para madalas na lumikas at magkaroon ng pagkaantala sa kabuhayan ng mga mamamayan. Sa ngayon nakapagpatayo ng PAGCOR ng 50 socio-civic centers sa iba't ibang panig ng bansa. Habang 22 naman ang ginagawa pa gamit ang pondo mula sa gaming operations ng hensya para palakasin ang kahandaan sa panahon ng sakuna at serbisyo din sa mga komunidad. Salamat Excellence Award for Best Leadership sa BARM uusad. Matapos ang pondohan ito ng 300 million pesos ng OCM. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Bilang isang ganap ng batas sa Bangsamoro Region, pinunduhan ng Office of the Chief Minister ng 300 million pesos bilang endowment fund ang Salamat Excellence Award for Leadership o SEAL Act of 2025. Layo ng batas na ito ay upang magpursige ang bawat local government unit sa buong BARM na galingan ang serbisyo publiko sa mamamayan sa isang maayos, makadiyos at makataong paninilbihan sa layuning pamarisan ng susunod na henerasyon. Ang batas na ito ay isa lamang sa mga accomplishment performance ni Member of Parliament Attorney Nagibs Narimbo bilang former MILG BARM Minister na may malasakit para sa bawat LGUs ng BARM sa pakipagtulungan ng Bangsamoro Treasury Office led by MFBM upang masigurong malinis at hindi masasayang ang pondong inilaan sa SEAL program. Labis na mga pinasasalamatan ni MP Attorney Narimbo ang Office of the Chief Minister sa paglalaan ng pondong endowment fund na inilagak sa isang Islamic bank upang kumita sa pamamagitan ng investment system na siyang magiging source ng taunang SEAL fund na 20 million pesos para sa mananalong LGU. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Umakyat naman sa 14.3 billion pesos ang net income ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Sumasalamin sa magandang performance at mas malakas na kita ng ahensya. Ito ay mas mataas ng 49% kumpara sa 9.63 billion pesos sa katulad na panahon noong nakarang taon. Naitala rin ng PAGCOR ang kabuang kita na 84.1 billion pesos sa nakalipas na 9 na buwan, mas mataas ng 5.9% mula sa 79.43 billion pesos sa katulad na time frame noong 2024. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang kanilang financial performance ay isang malinaw na reflection na ang pinalakas at pinaigting na pagtutok ng pamamahala, digital transformation, gandin ang sustainable at resonableng paglalaro. Masaya ring ibinalita ni Tenco na tabaas ng 11% ang contribution nito sa nation building. Partikular na ang pagbibigay ng 54.26 billion pesos mula sa 48.8 billion pesos noong nakarang taon. Sa nasabing halaga, 36.06 billion ang napunta sa national government alinsunod sa Presidential Decree 1869 kasama ang pondo para sa Dangerous Drugs Board at PhilHealth. Nagbayad din ang PAGCOR sa Bureau of Internal Revenue ng 3.79 billion pesos bilang franchise tax at 609.87 million pesos naman bilang corporate income taxes. Pangulong BBM iniutos ang paglikha ng National Sports Tourism Interagency Committee. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 38 na nagtatatag ng National Sports Tourism Interagency Committee. Nakasaad sa kautusan na ang NSTIAC ay pamumunuan ng Philippine Sports Commission. Layo nitong gawin ang Pilipinas bilang global sports hub. Itinuturing itong isang mahalagang hakbang sa pagkilala sa sports bilang tagapagtaguyod ng kabataan, kaunlarang pangrehiyon at turismo alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Inaasahang palalakasin nito ang pandaigdigang imahe ng bansa sa pamamagitan ng mga world-class na paligsahan sa sports. Una rito, personal na pinanonood ni Pangulong Marcos ang iba't ibang sports competition sa bansa at maging ang mga laban ng mga Pilipinong atleta.
Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Binuksan na ng Department of Agriculture ang application para naman sa import quota allocation para sa taong 2026. Ito ay para sa mga trader na nais mag-import ng baboy, poultry, mais, patatas at kape sa mas mababang taripa. Ayon sa Department of Agriculture, ang application para sa Minimum Access Volume Program ay mula November 2 hanggang November 29, alas 5 ng hapon. Ang mga aplikante kinakailangan magsumite ng kaukulang requirement para sa MAB portal. Doon ipapadala MAB portal gaya ng valid license mula sa Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry, proof of import history at updated permits at tax registration certificates. Ipapadala nyo yan sa MAB portal. Oras na maaprubahan, ipapasa naman ang printed copies sa MAB Secretariat sa Quezon City. Ayon sa DA, ang pork imports na pasok sa MAB quota ay papatawan lamang ng 15% na taripa mula sa regular na 25%, habang 5% naman ang corn imports mula sa regular na 15% tarif. Online hate bill o Eman Atienza bill. Inihain ng Senado sa pamamagitan ni Senator J.B. Ejercito. Detalye ng balita mula kay Raymond at pa sa Aris 28. Raymond, good morning. Nakababahala na ang bilang ng mga kabataan na nagiging biktima ng cyberbullying, fake news at online defamation. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito kasunang inihaing Senate Bill 1474 o ang Anti-Online Hate and Harassment Bill o tatawaging Eman Atienza Bill. Ayon kay Ejercito, ang social media ay daan para magsiwalat ng katotohanan, ngunit nagagamit din sa pagsira sa pangalan at reputasyon ng ibang tao, pagpapakalat ng fake news, maling akusasyon at pati karahasan. Marami sa mga kabataan ang naging biktima ng online bullying, gaya ng anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza, kaya't ipinangalan sa kanya ang panukala. Ipinaliwanag ni Ejercito ng layunin ng panukala ay hindi upang hadlangan ang freedom of speech, ngunit upang tiyakin na may accountability o pananagutan ng sinumang miyembro ng online community. Protektado ang mga kritisismo, satire at opinyon laban sa mga politiko at opisyal ng gobyerno, huwag lang itong makapanirang puri. Obligado ang mga digital platforms na i-block sa loob ng 24 oras ang mga makapanirang content kapag may nagreklamo at may kautusan ng korte. Makakadagdag din ito sa mga umiiral ng batas gaya ng Cybercrime Prevention Act at Anti-Bullying Act na limitado lamang ang saklaw. Sino mang mapatunayang lumabag sa Eman Atienza Bill ay papatawan ng multa mula 50,000 piso hanggang 200,000 piso depende sa bigat ng pagkakasala. Ang Pilipinas ang may hawak ng record na pinakamaraming gumagamit ng internet sa buong mundo na tumatagal ng 10 oras kada araw. At noong 2024 ay tinatayang na sa mahigit 86 na milyong Pilipino ang gumagamit ng social media. Ang counterpart bill nito sa Kamara de Representantes ay inihain ni Bacolod City Congressman Albi Benitez. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. 39 na makalipas ang alas 4, baka may mga lakad kayo. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang di sa reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Visayas at Mindanao. May buntag sa mga tigpaminaw natin sa Sugbo, may buntag sa mga tigpaminaw natin diyan sa Kidapawan City. Sa halip na November 15, iniurong na ng Bureau of Customs sa November 17
Ang pagsusubasta sa 7 luxury vehicles na nasamsam sa mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, gagawin ang subasta alas 10 na umaga sa Situation Room, ground floor ng Ocom Building, Port Area, Maynila. Kabilang sa mga sasakyang ipapasubasta ng Bureau of Customs ang Toyota Tundra 2022 model, Toyota Sequoia 2023 model, Rolls-Royce Cullinan 2023 model. Ito ba yung may magandang payong? Baka pwede payong na lang muna. Yun lang afford natin. Mercedes-Benz G63 AMG Series of 2022. Yung Mercedes-Benz G500 2019 model. Brabus. Lincoln Navigator L 2021 at Bentley Bentayga 2022 model. Sinabi ni Nepomuceno na magkakaroon muna ng public viewing o maaaring makita ng mga interesadong bidder ang mga sasakyan sa PUC parking area sa loob ng Ocom Building mula November 10 hanggang November 12. Nagdesisyon ng BOC na isubasta ang mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya matapos silang mabigong magpakita ng import entry at certificate of payment para sa nasabing mga luxury vehicle. Bukod pa sa wala na rin silang balak na iapila pa ang naturang plano. Ayun. So sa mga naghahanap ng mga luxury vehicle, etong pagkakataon nyo, ano ha? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ma'am Evan lang, dyan sa Las Vegas, Nevada, baka gusto nyo mag-bid, ano ha? Saan ba available ang mga bid documents, ha? Para rin may pera, ano ha? Ayan, ha? Tsaka yung Midnight Singers natin, mahilig na lamang din si Boss Manny sa mga mamahaling sasakyan. Kaya si Don Jun Yambao, magandang umaga sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Tita Lloyds, Tita Cora at saka si the Debonair Jun Yambao. Sir Art, kumusta na ho kayo? Magandang umaga, Pilipinas! Pansamantalang inalis sa pwesto ang lalaking pulis na nag-viral online dahil sa kanyang kontrobersyal na social media content. Kasunod ito ng video na na-upload mismo sa account ng naturang pulis. Nakadistino ito sa Talisay Police Station sa Cebu kung saan makikitang nagpa-bring me ito ng drug user at drug pusher. Maayong adlaw mga higala, ganahan baka og easy money for 2,000 pesos. Bring me 2,000 ha, drug user, and for 5,000 pesos dali ko ninyo og street level drug pusher. Unsa pa inyong gihulat? Attack na mga adik. Kakaibang gimmick ni Sir, ano ha? Ayon kay Philippine National Police Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr., iniimbestigahan na ng hanay ng pambansang pulisya ang naturang insidente. Ipinate-take down na rin ni Nartates ang original na video habang nagsasagawa ng investigasyon hinggil dito. Kasi nga naman, tinatawagan na naman mga adik. Ano ba namang masama doon? Pagsupil umano sa malayang pagpapahayag ang ginawa sa lalaking nagsuot ng uniforme ng pulis habang o bilang Halloween costume. Itong iginiit ng Concerned Artists of the Philippines sa tinawag nilang police harassment laban kay Daryl Da Isidro matapos itahin at hinga ng public apology ng pulisya. Punto ng CAP, respect is earned, not enforced. Samantala, binatikos din ng grupo ang Movie Television Review and Classification Board dahil sa pagtutok umano nito sa mga mamamayan, mga artista at mga kritiko sa halip na sa mas mahalagang mga issue. Umarap na sa National Police Commission o NAPOLCOM. Nag-public apology na rin ang lalaking nagsuot ng uniforme ng pulis bilang Halloween costume. Paliwanag ni Daryl Isidro, hindi niya intensyong mabastos ang police uniform. Ginit ni Isidro na bukan sa puso ang kanyang paghingi ng pasensya at kapatawaran sa publiko at sa buong hanay ng pambansang pulisya. Kaugnay ito, sinabi naman ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, hindi na itutuloy ang pag-i-issue ng show cause order, ganyan din ang pagsasampa ng kaso laban sa naturang individual.
Ako po si Daryl Isidro from Cavite. Ako po ay lubos na humihingi ng pasensya at buong kababaang loob at humihingi ng kapatawaran. Hindi ko po intensyon na mabastos ang uniforme ng mga kapulisan at ang ating ng opisina. Not service anymore. Wag na po natin palakihin. Siguro pakiusap na lang din ho natin sa kapulisan. Nagsisisi na po ang mama. Nagsisisi na po si Da. Wag na ho natin sigurong palakihin pa yung usapan. Hindi na ho namin din isuserve yung show cause order ho na yan. Ayun. Sabi ni Ma'am Evan lang ayaw niya na daw. Meron na daw siyang Lexus. Tsaka Mercedes. Baka talaga ha. Tsaka ayaw daw niya ng galing sa Nakaw. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Calamba City at sa mga taga General Trias. Nauwi sa pagkapakamatay ng isang single mother ang pagtatalo nila ng kanyang lihim na karelasyon na isang pulis sa barangay Matabang, Talisay City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nasa loob na sasakyan ng 42 anyos na biktimang si Christine Joy Dignadize at ang suspect na si Bacolod City Police Staff Sergeant Enrique Gonzalado Jr. na magkaroon sila ng matinding pagtatalo. Tinangka umano ng biktima na kunin ang kalibre 9mm na baril na nakalagay malapit sa handbrake ng sasakyan. Ngunit nagawa itong agawin ng suspect hanggang sa ito'y pumutok. Sa takot, itinapon ng suspect ang katawan ng biktima sa isang tubuhan. Dinala naman sa ibang lokasyon ang sasakyan nito para ilihis ang investigasyon sa krimen. Gayunman, tinamaan ng konsensya ang suspect at makalipas ng 3 araw, sumuko rin ito sa mga otoridad para aminin ang nagawang krimen. Naharang naman ang Bureau of Immigration ang isang umano'y Peking pastor sa Clark International Airport matapos magtangkang ipuslita ang 3 Pinoy patungo sa scam hub sa Cambodia. Sa ulat ni Commissioner Joel Anthony Biado, kinilala ang suspect na si Pastor Falcon. Nagpapanggap na kasamahan niya sa simbahan ng 3 lalaki, isasama sana niya sa Bangkok, Thailand. Pero nang isa-isa nang tanungin, umamin kalaunan ng 3 biktima na pinangakuan sila ng pastor ng hanggang 50,000 pesos kada buwan na sahod bilang call center agent sa Cambodia. Kwento ng mga biktima, nagpatulong sila sa pastor na makapagtrabaho sa abroad dahil marami na rin umano itong natulungang Pilipino na makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil sa testimonya ng mga biktima, tiningnan ng BI ang travel history ng pastor at dito nakumpirma. Meron pala itong mga kasamang isang individual nang lumabas din sa bansa bilang turista, ngunit hindi pa nakakabalik hanggang ngayon. Nasa kustodiya na ng Interagency Council Against Trafficking o iyakat ang suspect na posibleng maharap sa kasong human trafficking. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa showbiz man na tayo, si Carla Abellana, tikom pa rin ang bibig sa manoy nakatakda niyang garden wedding sa Disyembre. Baka ayaw lang nila mag-invite, ha? Alamin natin ang balita mula kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning! Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si Carla Abellana tungkol sa napapabalitang pagpapakasal nito sa kanyang non-showbiz boyfriend. Isang doktor daw ito na director sa isang kilalang hospital at first boyfriend niya pala ito. Walang sinasabi kung ano ang pangalan pero nagsimula na ngayong kumakalat ang litrato kasama si Carla. Ayon sa ilang reliable source natin ay kumpirmadong sa December 27 na raw ng taong ito ang kasal na gagawin daw sa isang events place sa Tagaytay. Garden wedding daw ito at very intimate lang na kung saan ang pamilya at mga close friends lamang ang inimbita. Meron na ngang ipinamamahaging imbitasyon kaya mukhang tuloy na talaga. Nung na-corner nga minsan si Carla at tinanong tungkol dito ay hindi niya ito sinagot. Ang sabi lang niya kung pwede ay magtira naman daw siya para sa kanyang pribadong buhay. Kaya lalong napapag-usapan baka nga totoo na itong binabalak na pagpapakasal. Kaya abangan na lang natin. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 4:50 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Pero ang sabi ho naman dalubhasa, pinamabisa isang oras bago matulog, 2 kapsula. Mararamdaman natin efficiently ang mga epekto, ang mga bisa ng ultamayo. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. At nakakatulong po ito para ma-achieve natin o magkaroon tayo ng paglakas pa ng ating immune system, malabanan natin ang iba't ibang mga karamdaman. Nakatutulong din po ang ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Baka kayo ay may mga katanungan pa, may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ha, ang ultamayo, bagamat available din sa HB1 Plus Pharmacy, ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, ito pang magandang balita. Kapag bumili ka ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung 30 capsules sa alimang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 per DOH, FDA, CFRR permit number 0981 series of 2025. Magandang umaga, Pilipinas! Kumustahin muna natin ang Bagyong Tino. Kasama na natin si Ma'am Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, hindi pa rin natutulog. Good morning. Good morning, sir, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. As of our latest analysis nga, si Bagyong Tino ay huling nakita sa coastal waters ng Tudela, Cebu. Taglay pa rin po ang lakas ng hangin, umaabot sa 150 kilometers per hour near the center at pagbugso na umaabot po sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At kaugnay nga po dyan, nakataas pa rin po ang ating signal ngayon sa madaming lugar. Signal number 4 sa extreme southeastern portion ng Eastern Samar, western and southern portion ng Leyte. Sa southern Leyte, northern portion ng Cebu, northeastern portion ng Bohol, northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion of Negros Occidental, Guimaras, central and southern portions ng Iloilo, and southern portion ng Antique, sa Dinagat Islands, Siargao, and Bukas Grande Islands. Signal number 3 naman sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, extreme northern and central portions of Cebu, central and southern portions ng Bohol, northern portion of Negros Oriental, the central portion of Negros Occidental, the rest of Iloilo, southern portion of Capiz at central portion of Antique, habang signal number 3 din sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte. And then signal number 2 at signal number 1 naman po, sir, sa natitirang bahagi pa halos ng Visayas, sa northern portion ng Mindanao at sa south at ilang bahagi ng southern Luzon. At para po sa mas detalyadong mga lugar, especially the municipalities, pwede po natin bisitahin ang ating Facebook page sa DOST_Pag-asa. Available din po ito sa ating website. At so far sa ngayon na nakikita po natin, nasa Visayas pa rin. Nasa kalagitnaan pa rin ng Visayas ang bagyo at bukas pa po ito lalabas ng ating area of responsibility. Gaano kataas yung storm surge may tumama ba na storm surge? Wala. Sa ngayon po, hindi pa natin ma-verify sa ating mga station. Okay. Nawalan po tayo ng komunikasyon for now. Pero sa storm surge warning naman po natin, in effect naman po ang ating storm surge warning up to 3 meters po. Up to 3 meters? Yeah. Okay. It's not higher than 3 meters, ha? Not higher naman po. Not higher than 3 meters. Oo. So malayong-malayo ito doon sa Malayolanda na naranasan natin noon. Tsaka naglandfall na siya kagabi, di ba? Opo, naglandfall na.
Itong sa Cebu ngayon, ano to, panibagong landfall? Opo, yes sir. Okay. So, ilang landfall na ang dinaanan niya? Well, so far ang confirm pa lang po is yung sa Southern Leyte. Sa Southern Leyte. Tapos ito ngayon sa Cebu. Tapos, Ma'am Lori, 25 sa bumagal? 25 kph na ng takbo niya? Kahit pa paano bumagal po. Hindi nga, doon nga tayo kinakabahan sa bumagal. Yes, yun nga po kumbaga mas tumatagal pa siya. Oo, mas tumatagal, makakapag-ipon pa lalo ng puwersa eh. So, malakas masyadong ulan dyan sa mga area na nasa ilalim ng signal number 4? Yes po. Anong volume ng tubig inaasahan natin, ma'am? Well, based po sa sa weather advisory po natin, more than 200 millimeters of rainfall is possible in an area. So, hindi masasabi yung kabuuan, pero sa isang lugar, pwede pong may mabuhos na more than 200 millimeters of rain, especially yung mga direktang dadaanan po ng mata ng bagyo. Oo, pag sinabi natin ganun, kumpara na natin siguro doon sa mga nagdaang panahon, ma'am, ano ito? Yung tubig niya mala-undoy, mga ganun? Hindi naman? Hindi naman po. Hindi pa naman po natin siyang na-compare sa ganoon. Basta matubig. Basta matubig din siya. Most likely po kasi since typhoon talaga siya, dala po talaga din ito ang tubig. Pero kapag typhoon category, lalo na ganitong 150 kilometers per hour ang maximum winds, mas primary concern dito yung hangin talaga. Yung hangin. Kasi nga medyo may kalakasan talaga yung hangin. Oo. So, mga anong oras kaya tayo makakuha ng update tungkol sa epekto ng surge? Maya-maya lamang. Maya-maya, okay. Kasi hindi naman makikita ng mga synoptic station natin yan eh. Yes. Di ba? Walang hanggang hangin yung pwede lang natin ma-monitor. Anyway, so with that speed, the same pa rin ang time frame na tinitingnan natin, lalabas na ng PAR bukas ng gabi? Yes po. Yes. Sige. Sana nga para wag na magtagal kawawa naman yung ating mga kababayan. Ma'am Lori, ingating ho kayo. Tulog ka rin muna ha. Pahinga din po. Thank you si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may kinubuhay talaga. Kaya kinakailangan dagdagan ho natin ang dasal para ho sa ating mga kababayang naapektuhan po ng Bagyong Tino. Ayan Kinalma naman ang Department of Information and Communication Technology ng publiko ng posibleng cyber attack kasabay ng pagdiriwang ng International Day of Hacktivists. Bukas po yan, November 5. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, handa naman ang ahensya ng gobyerno, pati ng mga bangko at mga telco laban sa posibleng Distributed Denial of Service o DDoS attack na naglalayong magdulot ng aberya sa mga website at mga app. Payo ng kalihim, huwag agad magpanik sakaling may kaunting pagkantala sa pag-load ng mga website o app at hayaan na lamang ang mga ito. Huwag kayong mag-alala, Secretary, hindi kami mag-aalala dahil talagang mabagal. Minsan nga, pagka nag-upload ka, upload ka sa umaga, mga tanghali, ayan po pwede na. Hindi tayo masyado nababahala sa delay, Secretary, ha? Ayan, Huwag din daw po magpapanik sakaling may mga kaunting pagkaantala sa paglo-load. Paliwanag po ni Aguda, sapat naman ang kaalaman at kagamitan ng pamahalaan upang kontrahin ang ganitong uri ng pag-atake at manatiling naka-alerto ang mga cybersecurity professionals ng bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Pero pinakamainam kung order din ho kayo ng tangerine, ngayon na lamang, huwag na bukas. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdinihog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil ito po naman ay tinulungan ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, meron pong mahigit 10 variants yan na mga raw material galing nga po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph.
Ngayon, kung medyo mabagal po ang pag-load, intayin nyo lang. Total, nasanay naman ho tayo sa mabagal na takbo ng ating mga internet service. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana'y ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Standby lang, Dan Cortel Chico mula po dyan sa Kalinga. Samantala, para ho sa ating mga suki, ang tropa po ni Sherwin Alparo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Ang tropa po ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay San Isidro, Makati at ang ating word of the day ngayong araw ay landfall. Landfall. Antabayanan po ninyo ha, Barangay San Isidro, Makati, ang ating word of the day ay landfall. Maganda umaga, Pilipinas! Sherwin, standby ka lang, magpapakilala lang tayo na ating himpilan oras sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. RH! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5:02 ang oras sa buong kapuluan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bueno naman sa ating pong ikalawang bahagi ng programa ngayon pong Martes, November 11, 2025, ang ating mahiwagang tunog na nagbabalik 1,000 pesos ha? Mahiwagang tunog! Diba? Parang may umiiyak. Hindi ho hangin ng bagyo yan ha. Hindi ho hangin ng bagyo yan ha. Iyan po ay ginamitan ng isang bagay na naimbento sa US noong 1907. Ayan ha. Bali 2 items yan. Hindi, pag binigay mo yung taon, ang bilis ng mga suki natin. Isang US invention noong 1907, ang isa ho sa mga ginamit sa pagpoproduce ng ating mahiwagang tunog. Ayan ha. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. So habang naliligo, bago maghatid ng chikiting sa eskwela, hulaan po ang ating mahiwagang tunog. Pero si Sherwin Alparo may winner na. Pakidalian dahil po maghahatid ng bata ang ating winner. Sherwin, good morning. Good morning, Kuya Angel. Diyos ko, para namang horror yung ano natin. Oh, hindi horror yun. Tsaka hindi sipol ng bagyo yun. Horror yun. Hindi. Basta isang bagay yun na naimbento noong 1907. Tignan mo naman yung pupuntahan kong lugar. Napakadilim. Tapos gano'n na mahiwagan tunog. Ang dilim-dilim. Yung mga promo natin, pati hindi nagawin alas 3 madaling araw, no? O kaya alas 4, mas maaga. Pero ito mas maaga. Dahil ang aga-aga, nakatune in sa DZRH. Ayun yung kanilang cellphone, no? Naka-cellphone. Oo. Nawaga po, mami, pangalan nyo? Christine po, Banate. Si Nanay Christine, palagi kayo nag-DZRH. Opo pa, tuwing umaga po.
Magatid sa umaga sa mga bata sa estudyante po. May Ayan. estudyante nyo? 3 po, sir. Tatlong po pala. 3 sila. Piraso lang 3. pala. Akala ko 30. Dami naman. Nay. Teacher yata ito na interview natin. Nay, parang ang galing ni nanay sa preparedness program. May mga helmet siya dyan sa likod, oh. Helmet ba na? Talaga naka-ready sila kapag lumindol. Meron ng helmet. Ready. Dapat ganyan. Oo, may naka-ready helmet lagi si nanay. Magnanakaw na ako. Ninakawan kami dito yung isang kasama namin ng bike. Ay, walang hiya yung mga magnanakaw na yan. Ano ha? Tinataon talaga nila pag umuulan. Naku. Ngayon, malakas na naman ang ulan. May pasok Kahit- na klase. May pasok po. May pasok? Pasok ang mga estudyante. Oo. O siya, sige, bigyan mo na yung premyo, Sherwin, para may dagdag pambaon si nanay. Dahil kayo nakatutok sa DZRH, meron ka agad kayong 1,000 pesos. Thank you po, sir. Maraming salamat po sa DZRH. Oo. At syempre, dahil meron tayong word of the day para magkuha nyo ng ating mini component. Ano ang ating word of the day? Landfall po. Magaling nanay. Landfall. Talagang nakatutok sa DZRH. Nag-landfall na nga. Dahil nasagot ang ating word of the day, ito meron kayong DZRH mini component. Yan, meron pa kasama yung DZRH t-shirt at DZRH Noche Buena basket. Ano masasabi niyo po kay Kuya Angelo? Maraming salamat po, Sir Angelo. Oo. Sa iyong pagbigay na pang dagdag po pang bawon sa mga bata. Ayan, oo. Nay, anong probinsya nyo, Nay? Anong probinsya ni nanay? Anong probinsya nyo? Negros po, Ilongga. Maulinti, ang taga Negros, tani. Oo, saan ka pa diri? Pala ganun ka, lambing. Oo, saan ka pa diri sa Manila? Mahirap magpagala. Saan ka pa diri sa Manila? Since 2017 po pa po kami. Tinga, nakadto ka man diri? Sige, ang bana ko, diri diri na obra. Republika. Diri naman kami, nagsunod bakasyon tani. Namitan kami diri sa Makati, kilsa libre. Pero sa diin sa Negros ka star? Sa diin sa Negros ka star? Victoria City po, sir. Taga Victoria City ka tani, gali. Linti, ano. Tinga nga nahibi man si nanay ba? Nga nahibi ka man ay. Naiyak na tuloy si nanay. Ang galing mo paiyak po yan. Hindi, tinatanong ko lang naman kung taga saan siya. Kung wala naman ako tinanong. Naalala niya nga ang Victorias ngayon dahil malakas ang bagyo ngayon doon. Ay, oo, malakas nga pala sa Victor. May ara ka utod to? May ara ka pa utod sa Victorias? Malayo ka lang sila sa ng bagyo. Ate, nakastorya ka mo? Malayo sa bundok at sa mga ilog at dagat. Nakumusta nyo na sila? Nakastorya ka mo? Kailan po sila doon? Saan ka man ulihin nga ng hambal? Yung mga nandoon na kamag-anak ko kausapin nyo, nakikinig ngayon. Oo. Sa mga kamag-anak ko sa Victoria, sa Asinlapi, Barangay 12, kamusta ka mo datanan, tani, okay lang ka mo sa Baguio. Oo. ipalayo lang kamo sa Ginoo. Oo. Halong kamo dra sa Victorias, maghalong lang kamo dra. Salamat po, sir. Oo. Anyway, Sherwin, dagdagan mo ng 1,000 si nanay, pinaiyak mo eh. Oo, ang aga-aga. Bigyan mo pa ng 1,000 si nanay, dagdag pambaon. Oo. Aga-aga pinaiyak natin si nanay. Naalala ang kanyang mga kaanak doon sa Victoria sa Negros. Ngayon naranasan yung pananasa ng bagyo, pati bagyong Tino. Ngayon di tumitigil yung iyak ni nanay. Para tumigil ay bigla natin ng 1,000. Ayan, 1,000 na lang. 1,000 pesos para sa nanay. Thank you po, sir. Maraming. Ayan, 2,000 na. Siya, sige, nay. Pambili pa ng bigas. Ayan, ha? Sige. Oo. Nay. May ara lang po pamangkot ba? Hindi man na siya kasabot sa Ilonggo, si Sherwin. Oo. Gwapo siya, ho? Gwapo man sa mutanan, sir. Buting si nanay ba? Ang sabi niya, lahat daw tayo gwapo. Ano talaga? Baka magdadagdag ka pa ko ng angel. Nay, bot man na, nay. Di ba kayo maintindihan si nanay? Basikon. Nay, basikon mga akig langit ba? Sige. Samot mo bagyo.
Sige, paalam. Talaga ang buhay. Sherwin. Saan talagang madadaan tayo. Mahirap, malungkot, pero sa dulo, tayo pa rin ang hahalaka. Ayan. Sige, halong nay. Halong kamadra. Sige na, salamat po, sir. Sige, thank you. Maraming salamat din natin. At syempre sa mga nais ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasusunod nating winner sa Deezer H. Pasko Panalo Promo. RH number 6, Sherwin Batal para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damo nga salamat, Sherwin Alparo. Untat natin sining promo ba? Oo, kung saan napupunta si Sherwin, araw-araw na ba nalalagasin yung bao namin? Malo, charge sa iyo itong 1,000. Napabigay tayo ng additional 1,000. Bawas bawas dito sa iyo, Malo, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Si Dang Cartel Chico ay kasama natin sa radyo natin dyan po sa Kalinga, ano ha? Meron ho silang ipinapanawagan din dahil meron ho tayong kababayan na dumulog sa kanila, OFW, dyan po sa Dubai. Dang, good morning! Naimbag na bigat from England. Oo, naimbag na bigat, Dang. Ano yung reklamong nakarating sa inyo dyan? Ito nga po, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng DZRH. At dumulog nga po sa himpilan ng radyo natin Tabuk si Marceline Bagni mula po sa Agbanawag, Tabuk City, Kalinga, isang overseas Filipino worker dyan po sa Mira, Dubai. Nangihingi po siya ng tulong sa pamamagitan po natin at ng DZRH dahil siya umano ay minamaltrato ng kanyang among lalaki. Hindi maayos yung pagpapakain sa kanya, hindi pinapahawak ang kanyang passport at hindi rin pinapasahuran sa loob po ng 3 buwan na kanyang pag-i-stay doon sa kanyang mga amo. At nito nga, ang latest po ay minessage po natin sa nag-send tayo ng email doon sa ibinigay niyang email address ng kanyang agency at binigyan po natin siya ng advice na tumawag doon sa agency, kulitin lang niya ng kulitin sapagkat kahapon po ay pinapulis siya ng kanyang among lalaki dahil nakita ng kanyang amo na yung kanyang mga gamit ay inilagay na niya doon sa kanyang bag na dala-dala niya noong papunta po siya doon sa kanyang amo. So sa pagkakaalam po niya ay kanya yung bag. So yun yung naging dahilan ng kanyang amo, nagpatawag ng pulis, pinakalkal yung mga gamit niya. Ang kinatakutan niya ay baka maglagay sila ng alahas na doon. At sabihin o pera at sabihin na nagnakaw. Na nagnakaw. Bagamat ang sabi po ng agency ay kapag dumating yung kanyang kapalit ay maaari na nga siyang umalis. Ang tagal na pong 29 ay dumating po yung kanyang kapalit pero hindi siya pinapayagan. Kaya kahapon ay pinilit po natin na makausap yung agency at ilang beses din na nagpabalik-balik yung agency kasi talagang ayaw po siyang ibigay ng mga Jordanian na amo niya sa kung anong dahilan nila ay hindi po nila masabi hanggang sa gumawa po sila ng kasulatan na natanggap nitong si Marceline yung kanyang sahod. Ganon, kahit hindi? Ulit po siya. Opo. Kahit hindi ba natatanggap? Angel, opo. Wala pong natanggap si Marceline na sahod. Itinikit po niya yung kanyang kalagayan. Pumirma po siya kagabi ng kasulatan para lamang ma-release siya ng kanyang amo. Sa kasalukuyan po ay nandun na po siya sa accommodation ng kanyang agency ngayon. Sa kagustuhan lamang po niya na makauwi siya, hindi pa po niya alam kung ano po yung kahihinatnan niya doon kasi kararating pa lamang po niya doon sa agency. Meron po akong message na natanggap at ito po ay natanggap ko 3:52 a.m. Ang sabi po niya, ma'am, andito na po ako sa accommodation sa agency. Sige. Dang, ganito Dang, Malu,
kausapin mo nga si Ma'am Dang, ano, may number ka naman yan, ano, ha? Dang, kukunin namin yung iba pang mga detalye para ma-relay natin kay Secretary Hans Leo Kakdak, ha? Pakibigay, ma-assist natin to. Ilang buwan siya nagtrabaho doon? Na hindi siya napasweldo? 3 buwan kong injured. 3 buwan. Tsaka para makunan din ng medical report ito, baka naman, ma-verify natin kung totoong nagulpi, sinaktan siya, no, ha? Nung kanyang Kasi sa ulo daw po siya pinupukpok. Saan? Sa ulo po. Sa ulo? Pambihira naman, no. Sige, Dang, hold mo yung linya mo, ha, at para makuha pa ni Malu yung iba pang mga detalye, yung mga contact details para ma-relay natin kay Secretary Leo Kakdak, ano, ha? Oo. Pakitutukan ito, Dang, ha? Opo. Salamat po. Oo, pakitutukan, Dang, para nang sa gayon mabigyan natin ng hustisya itong inaapilan nitong ating kababayan, ha? Ayan. Si Hilda Cortolchico mula po naman sa radyo natin Tabuk. Diyos Gina, Dang. Maganda umaga, Pilipinas! Bago tayo mag-commercial, sandali, ha? Si Jimmy Angay-Angay mula po naman sa Tacloban City. Maupay nga agad, Jimmy. Jim. Yes, Kuya Angel, maupay nga aga. Sa kasalukuyan, blackout po kami dito sa Lungsod ng Tacloban. Mga alas 2 kaninang madaling araw matapos maglandfall nga itong bagyo na si Tino sa Silago, Southern Leyte. Ito sa Lungsod ng Tacloban sa kasalukuyan, medyo may kalakasan pang hangin na umahagupit dito. Pero wala nang masyadong ulan, yung hangin lang, yung hindi pa tayo makalabas dito dahil delikado pa yung mga debris dahil ito sa Bagyo Tino. May mga residente rin na nasa evacuation center pa dito sa Rizal Central School sa Tacloban City Astrodome at iba pang mga paralan. Hindi pa itong takawipas rin lang bahay dahil sa ngayon ay medyo malakas pa ang hangin dala nito ng Bagyo Tino. Sa kasalukuyan wala pa tayong mga information na kukuha kung may mga pinsala pa dito sa Lungsod ng Tacloban kahit nga dito sa mga kinaukulan dahil patuloy pa yung kanilang assessment kung may pinsala ba itong dulot matapos dumaan ang Bagyo Tino dito sa lalawigan ng Leyte at Lungsod ng Tacloban. Maya-maya ko yung Angel, mag-update tayo kung makaikot-ikot na tayo dito sa Lungsod ng Tacloban. Dulum pa kayo ron, Jim? Jim, perti panduluma? Jim? Dulum pa. Dulum pa? Ano pa? Oo, ano pa? Yung, ilang oras na yung brownout? Madilim pa. Ilang oras na yung brownout, blackout? Kanina mga mag-alas 2 ng madaling araw hanggang ngayon. Oo. Pero kagabi meron naman palang kuryente. Kagabi may kuryente. Meron pa sa Tacloban. Pero ang itong mga bayan, nauna nang nag-blackout. Nahuli lang yung Lungsod ng Tacloban, yung mag-blackout. Nag-blackout ito tapos lumakas ang agupit ng hangin. Observation namin dito, hindi malakas yung tubig, malakas yung hangin. Malakas ang hangin. Okay. So at least yung pinangangambahan nating storm surge hindi nag-trigger na masyado ng nagdulot ng mga pagbaha. Wala masyadong storm surge. Mayroon namang storm surge pero hindi masyado mataas. Si Mayor Romaldez nga nag-monitor din, nag-vlog siya. May storm surge pero hindi ganong kataas dito sa may Magsaysay Boulevard, tapat ng City Hall grounds dito sa Lungsod ng Tacloban at dito sa mga coastal areas sa Lungsod ng Tacloban. Hindi masyado ganong kataas pero mayroon. Oo. Sa ato pa, nigana tong yung wall, yung seawall natin. Gumana. Hindi nagamit din yung wall natin na pagtangga ditong mga malalakas na alon dito sa Lungsod ng Tacloban. Malaki din yung depensa para hindi makapunta dito sa downtown area. Okay. Sige, Jim, pahulay anay, ha? Manawag miliwat. Thank you. Thank you, Jim. Okay. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat si Jimmy Angay-Angay, live po mula sa Tacloban City. So blackout sila mula pa kaninang alas 2 ng madaling araw hanggang sa mga oras na ito. Pero yun nga, yung perimeter wall
may kataasan ho yun, itinayo sa paligid po ng mga coastal areas ng Tacloban, gumana naman. At kaya hindi na siyadong problema ang pagpasok ng tubig dagat dala po ng storm surge. Samantala, Cavite, walang pasok o levels dahil sa masamang panahon ayon kay Governor Abeng Remulla. Ayan, so sa mga taga Cavite, relax muna kayo dyan. Walang pasok ang mga chikiting. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Ready rin po ang inyong mga emergency kits, lagyan ng family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabidrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH ibuk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20 na. Training Industry o DTI ang lisensya ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Sa gitna ito ng investigasyon sa Manamalyang Flood Control Project na kinasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno at mga kontraktor. Sa desisyong inilabas ng DTI, pinagbabawalan na rin ang PICAB sa anumang pakikipag-ugnayan sa mga construction business. Kasunod dito, pinakandado na rin ng Department of Trade and Industry ang ilan po sa mga negosyong may permiso galing po sa PICAB. Pati ho yung mga bodega, mga gusali, mga shop at iba pang mga gamit po sa operasyon ng mga kontratista na nilisensyahan ng PICAB na nasangkot nga po dito sa kontrobersyal na flood control scandal. Pinakukumpiska rin ang lahat ng mga paraphernalia, mga makina at mga sasakyan na ginamit ng komisyon. Gayon din ang iba pang kagamitan ng mga kumpanyang sangkot nga po sa o nasabit sa flood control scandal. Pinagbabawalan na rin muna ang mga respondent na nababas ng Pilipinas dahil sa paglabag sa Republic Act 4566, Section 28 o Contractors License Law. Kaya lang po, ito di ba dapat may due process man lang? Dapat hindi whimsical na basta na lamang ipasasara kasi ito mga kontraktor na nasangkot, hindi lang naman flood control ang ginagawang proyekto. Pangalawa, kung meron silang mga ongoing projects na talaga namang necessary, mahalaga, hindi naman sangkot sa flood control, paano na lang yun? O halimbawa, sila in-engage ng isang private entity o private business para magtayo ng proyekto. Pinasara niya yung opisina, kinupiska niya yung mga gamit. Paano yung project nila doon sa mga hindi naman sangkot doon sa flood control? Teka muna. Ilang daan na mga empleyado ang nawalan ng trabaho dahil dito. Pirmado po ni Secretary, iba't ibang mga ito. 15 halos yung, Secretary Cristina Roque. Teka muna. Suspendido daw until maging final ang kanilang desisyon. Teka muna, Sek. Paano yung, di ba? Paano yung mga iba pang mga lehitimong negosyo nila? Alam ho ninyo, ang concern natin dito magpapasko. Kawawa naman yung mga empleyado, yung mga supplier na hindi mababayaran. Anong kasalanan nila? Saka teka muna, gusto ho nating habulin itong mga negosyanteng ito, At sa ngayon, parang pinarusahan na lang, biglang pinarusahan. Bantakin nyo, putulin bigla yung, paano yung mga anak na nag-aaral? Baka naman po pwede yung tingnan nyo muna na yung mga hindi naman kasama doon sa anomalya, hayaang matapos. Di ba? Paano pa sisweldohin? Paano? Naku.
Ang problema ho dito, yung mga kontraktor, marami ho sa kanila ayaw din namang magsalita dahil ayaw nilang medyo makante. Yung mga kinukulang ahensya ng gobyerno dahil sabi nila baka lalo kaming pag-initan, hindi kami makapagpatuloy ng operasyon. Paano ho yung ibang mga lehitimong mga negosyo na sinagasaan po sa mga desisyong katulad nito? Bigyan ko kayo ng isang example. Natandaan nyo yung mga hinahabol sa mga pogo-pogo? Ayan, meron po, natatandaan nyo, yung isang negosyo dito sa Heritage Hotel. Hindi naman ho pogo yun eh. Junket operation ho yun. Casino ho yun. Nalihitimo under the supervision of PAGCOR. Ni-raid at pinasabi pogo. Hindi naman ho pogo. Alam ho ba ninyo nawala ng trabaho ang 280 na mga empleyado. Nawala ng trabaho. At hanggang ngayon nakasara dahil nga po sa iba't ibang mga nangyari na kasunod ho nun, plus nagsialisa na rin ho yung mga investor dahil nabuisit. Dahil sabi nila, teka muna, lehitimo ka nagninegosyo, napag-initan ka, nadali ka ng chismis, nadali ka ng intriga. Sinara. Di nagsialisa na. Paano makakapag-resume ng operation? Gustuhin mo mang mag-resume ng operation. Ang daming panggigipit na ginawa ng gobyerno. 280 po ang nawalan ng trabaho dahil lang po sa maling operasyon at pangiintriga. Eto na naman, Secretary Roque, baka ho, di ba? Hindi lang naman ho kasi yung 15 kumpanyang yon ang mapiperwisyo. Mapeperwisyo nito yung mga supplier na hindi na mabayaran, mapeperwisyo nito yung mga trabahante na biglang nawala ng pinagkakakitaan. Mabuti sana kung may mga ipon ho ito. Di ba? Asan yung due process? Kung basta-basta nyo na lang ipasasara. Di ba? Kawawa naman. Maganda umaga, Pilipinas! Samantalang yung mga promotor sa ganitong katarantaduhan na mga politiko, ayun, namamayagpag. Ang kawawa, di ba? Yung taxpayer na nag-aambag para sa buwis nila, di ba? Habang sila nagtatrabaho sa ilalim ng mga kumpanyang yon, eto na naman, nadali na naman ho sila ng panibagong problema. Sila ho yung naperwisyo. Yung mga mayayamang negosyante, yung mga politikong involved dito, ayun, namamayagpag. Hindi naman ho silang pinirwisyo nyo eh. Ang pinirwisyo ho ninyo, ordinaryong manggagawa, ordinaryong Pilipino. Di ba? Sana, pag-aralan muna alin ba yung lehitimong negosyo na hindi naman involved doon sa flood control, tinignan nyo muna. Di ba? Hindi yung, amantakin ho ninyo, ang dami ngayong mga bank account na freeze kahit na wala naman silang, halimbawa, yung joint venture agreement nangyari sa pagitan ng mga earlier than 2000, di ba? Kasama ho yun. Basta lumitaw sa record, automatic. Naka-freeze kagad yung account mo. Naka-freeze. Dahil lang sa unfair naman siguro masyado yan, di ba? Alam mo niyo, kawawa dito, yung pong ordinaryong manggagawa, di ba? Na naapektuhan nung basta papagpasara at pagpipris ng mga account. Tingnan ho ninyo, dahil baka mamaya nagtataboy tayo ng ating mga kababayan para gumawa. Sige, gipitin nyo yan. Walang ibang pagkakakitaan. Mukha anong trabaho, mabuti yung sa tabok. Mabuti yung tatay na biglang nawalan ng trabaho, di ba? Nagnakaw ng gatas para sa kanyang anak, sinalba ng chief of police. Hindi natin sinasabing tama yun. Kaya lang, ilagay nyo sa gipit yung ating mga kababayan na hand to mouth lamang ho yung subsistence. Diba? Bigla ninyong tinanggalan ng trabaho. Diba? Nandun tayo. Gusto nyo gawin yung trabaho. Habulin ho yung mga tiwali. Pero tingnan ho natin, Mr. President, yung pangkalahatang epekto nito sa ating mga ordinaryong mga manggagawa. Maganda umaga, Pilipinas! Kasalanan ba nila kung yung mga negosyong yun sumabit sa di ba? Dole, anong programa nyo para dito sa mga nawalan ng trabaho? Nung nawalan ng trabaho yung mga, nung ipasara ang mga pogo, nandiyan kayo sa forefront. Ano naman ang nag-iintay para dito sa mga kababayan natin na nawalan ng trabaho dahil ipinasara yung mga construction company? Maniwala ho kayo. Pagka yan ho mga kababayan natin yan,
nawalan ho ng ano tawag dito? Matinong pag-iisip dahil sa gutom. At pag-iisip na pag-aalala tungkol sa kanilang mga anak na hindi na makapagpatuloy ng pag-aaral. Diba? Baka lalo ho tayo magkawindang-windang. Presyo ng gulay at karne, mababa sa Bonifacio Market. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Angel, mabuti na lamang at murang manok. Nasa 190 Kuya Angel ang presyo ng manok. Habang itong baboy na natiling 300 pesos. Ang pork chop, kiniling, pataunahan, pataulihan, 300 pesos at 360 naman itong presyo ng liempo. Hindi na rin nagbago yung presyo ng kambing. Natiling 500 at 450 yung baka. Pero itong presyo ng isda Kuya Angel, natiling 320 ang bangos at itong tilapia 90 hanggang 130 bawat kilo. Samantalang itong gulay Kuya Angel ay yung mga nakabitin tulad ng ampalaya 80 pesos na lang mula sa dating 160. Ang kalabasa 50 pesos, kamatis 100 pesos, ang labanos 90 pesos, talong 60 to 70 pesos. Ang mahal Kuya Angel, napapansin natin, yung lamang lupang gulay tulad ng luya 180, sibuyas 160, bawang 160. Pero itong repolyo bumaba ng 80 pesos, ang carrots 160. Ang siling labuyo naman 400 yung bawat kilo. At mas mataas ngayon yung siling baligang dahil nasa 500. Ang siling makopa o bell pepper 450. Pero mababa pa rin yung petsay bagyo 90, Tagalog 90, ang patatas 120, habang ang kalamansi ay 160. Yung bagyo beans 160, broccoli bumaba ng 300, yung kenchay, ito naman yung tumas ng todo dahil nasa 1,000 yung bawat kilo. Sa presyo naman ng bigas, nag-umpisa ng 40, yung malagkit, pero 58, 80 hanggang 100, Japanese rice 56, red rice 60 pesos, yung jasmine 53, yung brown rice 56, at yung bagong ani na sinasabing pinakamura ngayon ay 40 pesos bawat kilo. So yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Aris Landotay, Edwin Duque na gulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Ayan at eto paano ba natin daw gagawing masustansya pa yung broccoli at saka yung yung bawang? Ayan ganito pa lang gagawin. Yung pong bawang, i-crush ninyo tsaka yung broccoli naman, i-chop ho ninyo at hayaan muna itong palipasin ng ilang minuto, siguro mga 30 minutes, bago ho ninyo lutuin para mas tumaas ang bisa o power ng mga ito, yung sustansya nito at malabanan ang cancer at heart disease. Yan, ayon ho sa mga pag-aaral, huwag nyo kaagad lulutuin. Slice nyo muna mga 30 minutes before lutuin o kaya yung garlic i-crush natin mga few minutes bago natin lulutuin para mas gumanda, mas maging tumaas ang power nito para malabanan ang cancer at iba pang mga sakit na katulad ng heart disease. Yan, Maganda umaga, Pilipinas! Pero ang dark chocolate, ayan, laging panlaban ho yan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ayan, subok na ho yan. Di ba nun nga, noong 1700s, ang tsokolate ginagamit pong panlaban sa smallpox. Pero dito ho, hindi lang smallpox ang nilalabanan dyan po sa lalawigan ng Quezon, pati tigutom at tighirap. Kasi nagkaroon sila ng value adding sa kanilang mga produkto. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon hindi na lamang sila umaasa sa kopra at iba pang mga agricultural produce. Nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants sa tangerine chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan,
naman, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang Aqua Filipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating likwal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, marami pong mga variants niya na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, bagamat ito po ay gawang lokal, it's 100% lokal, but it tastes and looks global. Tinulungan kasi ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5. Ang oras na yan ay hatid sa bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 46 minutos naman malabay alas 5 sa buntag. May buntag sa matik paminaw nato niya sa Lanao del Norte. Mamaya ibibida ho natin ang mga garbo ng mga produkto gikan sa Lanao del Norte. Pero babatiin ko muna ng happy birthday yung aking brother-in-law na si Elmo Encio na nakabase dyan sa Kuwait. Elmo, happy birthday! Batiin ko rin po ng happy birthday yung pamangking kong si Eliza dyan po sa Valenzuela. And si Eliza, happy birthday! Ang dami nagbe-birthday ngayon. Si Mabel Aribe, soon to be Mabel Baha. Nagdiriwang din ang birthday ngayon. Kasabay niya si Kuya Popoy Tarok. At si Ellen Bensal, si Ate Ella, ng radyo natin, nagdiriwang din ang birthday niya ngayon. Kaya sa mga nagbe-birthday at nagdadagdag ng kanilang edad, nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles na ba, humihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, ang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Mayor Sene Mendoza, magandang umaga po dyan sa Talisay, Batangas. Siyempre, si Ambassador Harry Amping, Justice Energito, si Justice Max De Leon, good morning. At siyempre, kay Congressman Ador Plato, good morning. 57,000 families sinilikas na dahil sa bagyong Tino. May 7,000 barangay naman delikado sa landslide at baha ayon sa OCD. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, umabot sa higit sa 57,000 na pamilya, katumpas na halos 156,000 katao ang nailikas bago pa man itong pagtama ng Typhoon Tino sa lupa. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, galing ang mga ito sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga na halos pilitin na mailikas hanggang kahapon. Una nang ibinalita ni OCD spokesperson Judy Castillo na kinailangan na ng forced evacuation sa ilang coastal areas sa Eastern Visayas dahil sa bamtanang daluyong o storm surge dala nitong bagyong Tino. Pero maliban sa storm surge, lumalabas sa datos ng Mines and Geosciences Bureau na may 7,864 din palang mga barangay ang delikado sa landslide at pagbaha, epekto ng malalakas na ulan. Pakinggan natin ang OCD. Meron na pong halos 57,000 families or close to 156,000 individuals ay nakasama na sa ating preemptive evacuation, covering Regions 4B, Regions 5, 6, 7, 8, and Caraga. Kabilang sa mga inilikas ay ang mga naninirahan sa Tent City sa Bugo sa Cebu na tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol nito lamang nakarang buwan. Naglandfall na nga ang typhoon sa Silago, Southern Leyte kaninang hating gabi at ngayon papalapit na sa isla ng Cebu. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Kaya nga sa tuwi-tuwi na, kinakailangan palakasin natin ang kampanya sa pagtatanim ng kawayan para po sa kalikasan at kabuhayan. Alam po ninyo, ito isa sa pinaka-epektibong flood control. Mapigilan ang pagbaha ay yung pagtatanim ng mga puno dyan po sa mga bundok. Paano natin tataniman yung bundok ng puno kung agad na puputulin ng mga stakeholders? Kaya dapat
unahin ho natin palaganapin ang kawayanan, yung mga pagtatanim po ng kawayan. Magandang umaga, Pilipinas! Para garbog yun ba? Ayan, kasama na natin ang direktor ng DTI Lanao del Norte para po ibida ang mga garbo nga produkto galing sa Lanao del Norte, si Director Jane Marie Tabucan. Ma'am Director Jane, kumusta na ho kayo? Yeah, ayan, good morning ma'am. Opo. Yeah, good morning po, sir. Oo. Mo po, pag-abot ninyo? Yeah, kahapon. Kahapon. Kahapon po. Kahapon. Pero mukhang hindi yata nakarating yung ibang mga exhibitor natin. Ilang exhibitor ang ating inaasahan? Sa ngayon, mga isa lang. Isa lang? Yeah, pero marami silang 28 lahat andon. Pero yung magsasalita sana ngayon. Anyway, ang Garbo? Garbo lang yun, ang title na to. Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte. Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte. Ayan. Wala ba yung natin, pubmat natin, Malu, Ayan. Tapos, kailan ito, ma'am? At saan gagawin? Yeah. Ito ay gagawin sa Juan Ayala, Concourse A, at Juan Ayala, Makati City. Juan Ayala talaga. Bakit Juan Ayala ang pinili nating lugar? Mas maraming mas maraming negosyanteng pumupunta. Nasa Makati. Ayan, This is our first time to be here in Manila for Garbo. Dati saan lang? Sa Iligan City lang talaga nangyayari ang Garbo. Kasi it's Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte. So it's a showcase of the creative and innovative products and also the creative talents of Iligan City and Lanao del Norte. And then this is the third year na naging creatives event. Before, it used to be a trade fair only, Garbo Trade Fair. But then with the passing of the Philippine Creative Industries Development Act, so nag-evolve siya into a creatives event and exhibit. So aside from selling goods, we also showcase our talents. Yeah. Alam ho ninyo, pag pumunta ho kayo ng Mindanao, at gusto ho ninyo makakita ng mga magagandang breathtaking sceneries, punta ho kayo ng Iligan. Dahil nandun ang Maria Cristina Falls, di ba? Yes po. Ang Maria Cristina Falls po ay isa sa mga pinakamalaking hydroelectric power source ng Mindanao. Yes. Kaya maraming utang namin sa sa Iligan dahil kami sa North Cotabato, umaasa din ho kami ng kuryente na nanggagaling sa Maria Cristina. Ma'am, kumusta ang Maria Cristina natin ngayon? Okay naman si Maria Cristina, operational naman siya. Operational, oo. Pero ano ho ang mga produktong, pag sinabi mong, Iligan yan, unsa ang ikagarbo sa mga tag-Iligan? Yeah, we have both food and non-food. So for food, also andyan na yung pinaka-famous na sukang pinakurat, di ba? Gikan di Iligan na? Yes, it's from Green Gold Gourmet. Okay. Yes. And then we have the chilling peanuts, and of course, palapa. These are the Maranao or the Muslim delicacies. We're also bringing them. And also, the products of the recently awarded most outstanding micro enterprise. It's a presidential award. Ano produkto niya? Mga baked goods like mga hopya, ganun. Pero yung business kasi niya, yung business model niya was being awarded as most outstanding SME, Presidential Award on Most Outstanding MSME for Micro Enterprise. He's supposed to be here, kaya lang nag-cancel yung flight kasi ba? Ang flight from Iligan, saan pa dumadaan? Yeah, Lagindingan. Yes. Cagayan? Yes, Lagindingan. Buwan to pa mo Cagayan para makabiyahe? That's just an hour. Walang direct flight papuntang Iligan? Wala, 1 hour lang yun. Kasi... malayo pa rin. Di ba? 1 hour? Oo, 1 hour away from Cagayan de Oro. Mas malayo pa kaysa Pasay tsaka Paranaque. Mas malayo pa yung Pasay Paranaque kaysa 1 hour doon. Sa bagay, oo. Kasi wala naman traffic doon, ha? So, ang may ibibida natin dito, hindi lamang mga produkto, hindi lamang mga pagkain, kundi pati kultura ng mga taga-Iligan. Tapos yung mga non-food din na mga, yung mga Maranao na mga goods, gano'n, gawang, gano'n. Oo. Naka-recover na tayo after the Marawi siege, ha? Yeah. Yung may program na Task Force Bangon Marawi. Yes, oo. So, ubay-ubay ng mga bangko dito, ma'am?
Bangko. Mga bangko sa Iligan. Daghan naman, di ba? Yes, of course. Very thriving po ang Iligan. Ito hong isang sikreto nyo. Alam ho ninyo, ang Iligan City ho ay dating, nung panahon ng mga Kastila, ang sabi nila, R&R area ito. Ito ay area for rest and recreation ng mga Spanish officers. Kasi nga maganda yung maganda yung Maria Cristina falls At saka syempre yung Maria Cristina River maganda. So dahil maganda yan at malamig ang panahon, malabagyo doon, di ba? Kakaiba ho ang klima ng Iligan City. Kaya ito pinupuntahan talaga ng mga officers, mga opisyal ng Spanish government at the time. Kaya ho naman, pag pumunta ho kayo doon, because of intermarriages, makikita ho ninyo ang isa hong lugar na pinanggagalingan ng pinakamagandang Pinay sa Mindanao ay Iligan City. Correct, ma'am? Yeah. Yung recently nanalo ng international ba yun si Annabel McDonald? Is from taga-Iligan din si Gwen? Yes. Aba. Ayan. Yan ho ang sikreto ng Iligan. Dito, totoo. Hindi sila katangkaran masyado. Bukod kay Isabel. Pero bukod ho dyan, average height ng Pilipina, pero makikita niyo mga mestizahin, mga mapuputi. Okay, si Dr. Vincent Lucerio, kaklase ko, talagang pumupunta ng Iligan yun doon naghahanap ng girlfriend. Wala din, nadali siya ng mga taga-Kidapawan. Anyway, na-chismis pa, So, ma'am, paki-invite ang ating mga kabayan para po sa Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte. Yeah, we are inviting all na taga-subaybay ng DZRH na pupunta sa the Concourse A ng Juan Ayala, Makati City. Yeah, and we will be having Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte. We will treat you with creative and innovative products of Iligan City and Lanao del Norte, as well as we are showcasing also the creative talents. We're having a fashion show. Kailan yan? Today. Today? Yeah, ano oras? 2 o'clock in the afternoon until 5 o'clock. Yes. And then we will also be having performances by the Integrated Performing Arts Guild Philippines. It's, I think, the most traveled repertory of the country. And then they will also be performing yung Alamat ng Maria Cristina. Yeah. And Iligan City bukas right yan, now... today? Yes, today, alas 2. Afternoon. And Iligan City right now is not just waterfalls, but it's waterfalls and beyond. The city of waterfalls and beyond. Because it's becoming the smart industriopolis of the South. Yes. Ang ganda ho, ang ganda ng Iligan. Dami na ring hotel, ma'am? Yes. Dagan na siya hotel. Kusog ang wifi dito. Kusog internet. Of course. Because... we call it Digital Iligan, Smart Iligan, Creative Iligan. Kaysa mayor nun si Iligan City? Mayor Frederick Siao. Si Mayor Frederick Siao. Doon kayo na siya nga mayor diha? Second term niya karon because he used to be the congressman. Okay. Sige, ma'am. So, good luck para ho sa mga kababayan natin na gustong matikman ng mga produkto at makita ang mga kakaibang talento at galing ng mga taga Lanao del Norte at mga taga Iligan City. Punta na ho kayo Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte. Ngayong araw na ito, magbubukas alas 10 ng umaga ang opening. Yes, pero yung program is alas 2. At 2 o'clock. Dyan sa Juan Ayala. Sa Juan Ayala sa Makati. Until November 7. Hanggang November 7. Okay. So may mga produkto ho kayong makikita doon, mabibili. At para ho naman doon sa mga consolidator. Furniture and furnishings. Baka kayo ho ay naghahanap ng mga produktong pangririgalo o gustong i-export ngayong Pasko. Punta ho kayo sa Garbo Iligan, Garbo Lanao del Norte. Director, daghang salamat for joining us this morning. Yeah, thank you to DZRH. DTI Provincial Director Lanao del Norte, Jane Marie Tabocan. Maganda umaga, Pilipinas! At sabi ko nga, alam ho niyo, ang Iligan din, isa ho yan sa mga nagpupush din ng bamboo propagation dito po sa Pilipinas. Daghang salamat. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Meron tayong quote of the day ngayong araw na ito. Ang ating quote of the day ay mula po sa isang
Dali, baka magkamali na naman ako. Alam mo ninyo, mas mabuti na yung nire-research natin ng mabuti, yung mga binibigay nating impormasyon. Ang ating quote of the day ay mula po kay Rachel Carson, isa pong American marine biologist. Ang sabi niya, man is a part of nature, and his war against nature is inevitably a war against himself. Sabi nga nila, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Ayan, yan ang isang magandang example ng iniwang aral na yan ni Rachel Carson. 2x2 sa ACS Balita, susunod na 6:01 ang oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! This time